ada iti Bible yu. Ket lokatan nyo iti libro iti Ephesians. Ephesians chapter 4, ilapas tayo ti 31 ken 32. Ephesians chapter 1 verse 31 and 32. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you, along with all malice. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving each other, just as in God in Christ also has forgiven you. Father, agyaman kami ti sasaoyo, kararagmit ti panakibiyang ti Santo Espiritu, mangitad sirib ken laing. Ta numan pay Apo Dios iti akinruar, iti bagi ket agrupsa, kumabsot kami. Ngam iti akin onagmi kadi Apo Dios through your words, ket mapapigsa kami nga agpatuloy latang agserbiking ka. Madayaw ka po, dahil titawat mi tinapagmanagan niya po, Mr. Kristo. Amen. So, sa ating pagpapatuloy sa ating verse-by-verse study, ay andito na tayo sa last two verse ng Ephesians chapter 4. So, nakita po natin na starting from verse 25, ay ito po yung proper Christian conduct, kung paano ang isang Kristiyano ay mamuhay bilang isang Kristiyano. Kasi nga, alam po natin na marami pong nagsasabi na Kristiyano sila, pero yung mga katangian ng mga ito, hindi po natin nakikita sa buhay nila. Bagamat din sa buhay natin ay hindi naman ito automatic na papamuhay natin, tayo po ay lumalago sa mga katuruan na ito. So nakita po natin from verse 25 yung truthful communication, sa verse 26 and 27 the anger management, sa verse 28 laboring for generosity, sa verse 29 yung speech therapy, paano magsalita ang isang mananampalataya, sa verse 30 ito po ay pertaining to the Holy Spirit, kung ano po yung hindi natin gagawin. So sabi po doon, do not grieve the Holy Spirit of God. So do not grieve. Ito po, it does not mean that hindi po ito yung yung kasalanan na yung blasphemy, yung unforgivable sin. Hindi po ito 'yon. Hindi po nagagawa ang isang Kristiyano yung blasphemy na 'yon. Pero ang grieving the Holy Spirit, ito po yung nagagawa kadalasan ng isang mananampalataya. When we do not obey, nang tayo ay naging pasaway sa mga kautusan, sa salita ng Diyos, at kung hindi natin ginagawa yung tungkulin natin bilang isang mananampalataya, ay doon po nagkakaroon ng grieving of the Holy Spirit. So, in our thoughts, in our words, in our action, ay kadalasan po we grieve the Holy Spirit. Sinasakputan po natin siya. Nagpapakita po to that the Holy Spirit is a person. He can feel, He can be heard. And so, Christians are commanded na wag po natin saktan yung banal na Espiritu who, by the power of God, ay siya po yung silyo natin. He is our seal until the day of redemption. So, yung presensya niya, ay yun po yung nagpapakita that we are God's own people. Na hindi po tayo mawawala, hindi po mawawala yung kaligtasan natin, yung spiritual salvation natin, because He is there to continually comfort us and enable us to walk as a Christian. So sa verse 32, sabi po, let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you, along with all malice. So dito, ay makikita po natin yung divine transformation. Yung pagbabago na ginagawa ng banal na Espiritu na ito sa buhay natin. Hindi lang po siya yung silyo na tayo ay pag-aari ng Diyos, yung banal na Espiritu na ito may ginagawa po siya sa buhay natin para magkaroon ng pagbabago, yung inward transformation. Nakadalasan, namumroblema tayong mga Kristiyano na pinipilit po natin baguhin yan, pero hindi natin kayang baguhin. Ito po yung problema ng mga Kristiyano We try to reform ourselves. We try to reform our action.
Pero ang kailangan pala is inner divine transformation. So dito, may 5 bagay na sabi po dito na kailangan na mawala, matanggal sa buhay ng isang Kristiyano. So ano po, yung 5 na ito, sabi, bitterness, wrath, anger, clamor, and slander. So, kung tinignan natin, ay nag-umpisa po yung verse sa salita na lahat or all without exception. Ibig sabihin, lahat-lahat ng mga ito matanggal sa buhay mo bilang isang, at sa buhay ko bilang isang Kristiyano. At ito ay nagbigay ng banal na Espiritu ng 5 specific, talagang specific, pinangalanan po niya ang mga kasalanan na ito. At ito po ay nag-uumpisa kay bitterness or yung kapaitan. Ewan ko, mahilig sila ng pinapaitan. Bitterness, yung talagang mapait. Ano ba kasi ang bitterness? Ang bitterness or yung kapaitan na ito ay ito po yung inaalagaan na sakit ng kalooban. Inalagaan. It is a nursed and pampered inner animosity and resentment. Na minsan, tayong mga Kristiyano ay meron po ito. Sinaktan tayo ng kapwa nating mananampalataya at yun, dinadala po natin hanggang sa ngayon. Yung sakit na yun, yung pait na yun. At yun po itong bitterness na ito. Na kung saan, sabi sa salita ng Diyos na ang kapaitan na ito, this bitterness, should be removed from us. So, una, sabi, let all bitterness, lahat ng bitterness na ito, ng kapaitan na ito, kasi pag meron po yung bitterness, ito po yung brooding ground. It is the, ano ba yan? Tawag doon. Dito po nagpaparami ang mga masasamang pananalita at gawa. Kasi pag hindi natanggal yung inner bitterness, talagang doon talaga nagsisimula lahat eh. Kaya sabi ng banal na Espiritu, tanggalin ang lahat ang mga yan. Kaya sa Hebrews chapter 12 verse 15, sabi po, see to it that no one comes short of the grace of God, that no root of bitterness is springing up, causes trouble, and by it many defiled. So sabi, no root of bitterness is springing up in trouble sa mga puso ng mga mananampalataya. Kasi sa pamamagitan ng mga to, sabi dito, many are defiled. Marami nagkakasala. Kaya sa atin, sabi nga, kaya sa previous na ating pinag-aaralan sa 4:26 ng Ephesians din, sabi po doon, be angry and yet do not sin, do not let the sun go down on your anger. So maalala natin, sabi doon, do not let the sun go down on your anger. So kung meron yung kagalit ka, meron yung nagbigay sa atin ng sakit ng damdamin, before going to bed, sabi po doon, settle it down. Kailangan matapos lahat ang mga yan para hindi po tayo magkasala. So, susunod is bitterness, wrath. Wrath is matinding galit or matinding puot. It is a strong, uncontrolled outburst of passion, indignation or rage na talagang biglang puputok ka ng galit na talagang hindi na wala nang makakapigil sa inyo. Minsan, kadalasan sa atin, meron ng mga ito yung tumos. Uncontrolled. Talagang hindi mo siya kayang pigilin, hindi mo na kayang pigilan yung sarili mo. Kaya sabi po, kailangan matanggal yun. Na
pag-uugali sa atin bilang isang mananampalataya. Actually, yung wrath, ito po yung isa sa mga sinabi na gawa ng laman sa Galatians chapter 5 verse 19 to chapter 5 verses 19 to 21. One of the work of the flesh is wrath. Na kung saan sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, malamang sa inyo ay there is wrath. Sa 2 Corinthians 12:20. At sa mga taga-Kolosas, sabi po doon na tanggalin niyo ang matinding puot or galit. Remove. Put it away. Pero tingnan natin kung sino ba talaga yung magtatanggal yan mamaya. So, wrath. And then susunod dito is anger. Dito tayo madalas makuha, Dito tayo madalas magkasala. Yung galit na ito. Ewan ko ba, kay daling magalit. Buti sana kung yung righteous indignation na sabi ng banal na espiritu, be angry. Kailangan palagi kang galit. Galit sa kasalanan, galit sa evil practices. Pero minsan, yung tao ang kagalit natin. Yung nagpasakit ng ating damdamin, yung mga kagalit natin, yung mga, ewan ko, basta. So, anger. Kailangan matanggal to sa buhay natin bilang isang mananampalataya. Kaya kung palagi po tayong galit, tanggalin po natin, sabi ng banal na espiritu. Galit and then clamor. Ano ba kasi itong clamor na ito? Clamor, ito po yung mga yung mga riotous rally. Kaya bawal sumali ang Kristiyano sa mga riotous na rally. Bagamat meron may mga ibang Kristiyano na lumabas na sabi, pabagsakin ang gobyerno. Hindi po pwedeng clamor. Clamor, it was used 6 times in the New Testament na ang context po dito is riotous and malicious expression of anger. Maalala nyo sa Efesos na kung saan yung mga Kristiyano, yung mga bagong mananampalataya, pinagsusunog yung kanilang mga scrolls at yung mga kanilang mga businesses. After that, may nagkaroon na riot. Kaya siguro sa isipan niya, Apostle Paul at yung banal na espiritu ay sa mga Kristiyano sa Efeso, kailangan mo pa mapagsabihan sila na they should not join with that kind of riotous expression of anger. So, susunod dito is slander. Ano ba kasi itong slander? Or blasphemia? Paninirang puri. Ito po yung false accusation or verbal abuses na nagsasabi po tayo ng mga maling paratang para siraan yung reputation ng ibang tao. So, sabi po, lahat ng 5 na ito, sabi, let all this bitterness, let all this wrath, let all this anger, let all this clamor and slander, sabi, be put away from you. So, in some other translation, sabi po doon, tanggalin ninyo. Parang yung kakayahan na magtanggal ay nasa balikat ng tao. Pero kung titignan natin yung word na be put away, ito po ay nasa passive voice. Aorist passive imperative. Actually, it is an aorist command. Aorist command, ibig sabihin, it is a command with a sense of urgency na kailangan mangyari na ngayon. Huwag nang ipagpabukas pa. So, be put away, sabi ko, is passive voice.
Ibig sabihin na hindi po tayo yung magtatanggal ng mga ito. Siya po, yung banal na Espiritu. Kaya kadalasan mga Kristiyano ay na-stress. Kadalasan na mga Kristiyano ay umiiyak ng, sabi nila, ba't hindi ko kaya tanggalin ito? Nakailang New Year's resolution na ako, ba't ganito pa rin? Diba? Kasi, hindi po tayo magtatanggal. It is the work of the Holy Spirit to bring this inner divine transformation. Na siya po yung may kakayahan na magtanggal sa lahat ng mga ito. Anong obligasyon natin? We allow the Holy Spirit to perform the once and for all transaction to pick up, to lift and carry away all these 5 specific sins. Kasi yung word na put away, ito po yung word na airo, na ibig sabihin to pick up, to lift, and to carry away. Nahayaan natin na yung banal na Espiritu, we surrender to His will. Na siya yung magtanggal. Malala niyo si Isaias? When he see the glory of the Lord, na kung sabi niya, woe is me, for I am undone. Ano yung ginawa ng banal na Espiritu? Ay yung anghel. Kumuha siya ng buhay na yung uling galing sa sa altar. At anong ginawa kay Isaias? Yung uling na yun ay dinala sa tila ni Isaias at sabi, you are now clean. We allow the Holy Spirit to cleanse us, to transform us. Huwag po natin panghawakan kasi ang mga ito. Makagaya natin yung isang nagpo-baptize. Yung nagpo-baptize daw, sabi niya kay Pastor, suko na ako kay Lord. Pero nung gawin yung ritual ng baptism, biglang inangat yung wallet. Kaya nung lumubog siya, yung wallet daw niya nakaangat. Ba't mo inangat yung wallet mo? Pastor, hindi pa suko yung wallet. Meron pang hinahawakan. Minsan ganito tayo Sabi po natin, Lord, I surrender everything to you. Pero, meron pa rin yung mga pinanghahawakan tayo. Wag po sanang ganun. Na ang lahat ng mga ito na kasalanan, sabi po, we allow the Holy Spirit to pick it up, to lift it, and carry it away from us. Para hindi po tayo yung mabibigatan. Kaya palagi tayong nabibigatan kay anger, nabibigatan kay slander, nabibigatan kay bitterness kasi we do not allow the Holy Spirit to pick those things up. So actually, auristensya, ibig sabihin, it is a once and for all transaction. Pag tinanggal niya, tanggal niya talaga. Bagamat minsan pabalik-balik ang mga yon, pero alam natin na tanggal na yun. At least in our prayer, we could say to the Lord na, Lord, sinuko ko na yan. Alam ko na tinanggal mo na, kaya wala na sa akin. Pwede nating sabihin yun sa Kanya. Kaya, we should always bear in mind na yun po yung ginawa ng banal na Espiritu sa atin. Kailangan po natin maintindihan ng mga ito na kasalanan, wala na. Tinanggal na ng banal na Espiritu. Kaya hindi na po tayo mamuhay kasama ang mga ito. At tinuloy pa dito, sabi po niya, along with all malice. So the verse started with all, and the verse
and with all. Let all bitterness, wrath, anger, clamor, and slander be put away from you, along with all malice. With all malice. Malice, ano ba kasi yung malice? The evil, ill will, or intention. Yung masamang hangarin. Na si bitterness, may masamang hangarin yan. Si wrath, marami siyang masamang hangarin. Si clamor, si slander, at si anger, may masamang balak ang mga ito. Hindi lang po isa, marami. Kaya nga, sabi po dito, when we allow the Holy Spirit to remove these 5 sins from us, all the malice that accompanies these 5 sins ay kailangan din matanggal para walang babalikan. So, dito po nakita natin na yung verse 31, it is an urgent call for Christian to allow the Holy Spirit to totally cleanse our mind. Yung talagang linis niya yung isipan natin from all bitterness, from all wrath, from all anger, from all clamor, from all slander, along with all their malice. Para yung buhay po natin ay maging masayang tunay. Diba? At pagkatapos malinisan, yung isipan natin, sabi po sa verse 32, be kind to one another, tender-hearted, forgiving each other, just as in God in Christ also has forgiven you. Pag malinisan yung isipan natin, ay meron niyo po yung papalit ng mga characteristics. Kaya sabi po, be kind. Yung word na be, ito po ay, it is the leading verb ng tatlong idea na si kindness, si tender-hearted, at si forgiveness. Siya po yung leading verb. At yung verb na be na ito po ay isang present imperative. Ibig sabihin, ito ay continuous command na kung saan inaatasan ang mga Kristiyano na ito palagi ang nasa isipan natin, ito palagi ang gawa natin bilang isang Kristiyano in relation to our fellow Christians. Bakit nga ba kasi ito yung binigay ng banal na Espiritu sa atin na pag-uugali, pag-iisip bilang isang mananampalataya? Maalala po natin that we are sheep. Tupat po tayo. Alam po natin kung ano yung karakteristik ng sheep. Sheep are the dumbest animal. Sheep ay sila yung pinakatuso na animal. Sheep, bagamat sa nakagisnan natin, nakita natin yung tupa na pinakamaamo, pinakalinis, sa lahat. Pero, pag tingnan natin, ano ba talaga yung tunay na karakteristik ng sheep na yun? Sheep are hard-headed, mahilig sa away. Kaya, itong mga sumusunod na kautusan ay talagang akma sa isang mananampalataya. Pag nalinis na tayo sa 5 pag-uugali na yun, kailangan po natin mayroon ng mga ito. Kasi, alam po natin na tayo po ay tupa ng Diyos na minsan palaaway, minsan pasaway. So sabi po dito, be kind. Kind. Ano ba yung kind? Magandang loob. Magandang loob. So, it's very hard to explain the word kindness. Pero, yung word na kindness, yung Christon, or Christos, galing po siya sa word na chromai, na ibig sabihin to furnish what is needed, to use, or to make use of. Pinapakita dito yung ideya na ang isang Kristiyano ay patuloy po tayo na nagiging kagamit-gamit
sa pagtugon sa pangangailangan ng ating mga kapwa mananampalataya. Both in the physical and as well as in the spiritual aspect. Maalala niyo yung mga Kristiyano sa Acts? Nung meron yung mga OFW Kristiyano galing from the Asia Minor, na kung saan nung napakinggan nila yung magandang balita, nagkulang yung budget nila. Anong ginawa ng mga Kristiyano na nasa Jerusalem? Binuksan nila po yung kanilang mga tahanan, bininta nila yung iba nilang ari-arian, para matugunan yung mga pangangailangan ng mga Kristiyano na ito na galing Asia Minor. In order for them na mapakinggan pa yung magandang balita ng ating Panginoong Jesucristo. So, in one way or the other, that is kindness. Na they are becoming useful in meeting the needs of their fellow Christian. Ito po yung kindness. Kindness, sabi ng mga theologian, encompasses the idea of loving affection, sympathy, patience, gentleness, and goodness, which is volitional and deliberate rather than emotional. So kindness po, ito po is volitional, talagang pinag-isipan. Hindi po ito yung bugso ng emosyon. Na talagang ito, pinag-isipan po natin kasi babalik tayo sa command na present middle imperative na B, na ibig sabihin talagang pinag-isipan po natin, it is a volitional and deliberate choice na tumulong, na magpakita ng kagandahan ng loob para po sa ating mga kapwa mananampalataya. So sabi po dito, to one another. It is reciprocal. Yung one another, ibig sabihin, you give and you receive. You help and you will be helped. Ganyan po yung yung sistema sa within Christianity. Hindi po one-sided yung yung pagpapakita ng kagandahang loob. It is reciprocal. Na we give and we receive. Pangalawa, hindi lang po siya kindness, kundi tender-hearted. Tender-hearted or mahabagin. Talagang yung puso mo ay, maalala niyo si Jesus Christ. Nung nakita niya yung crowd sa mga tiyo, he was filled with compassion. Punong-puno siya ng pag-aalala sa mga tupa who were scattered all around. There is this tender-hearted. So yung word na tender-hearted, ito po ay yung galing siya sa word na splanchnon, bowel or the visceral organs. Figuratively, ito po yung gut level sympathy. Yung talagang sabi nga, yung gut level sympathy daw, ito yung nakita mo yung kalagayan, yung kaawa-awang kalagayan ng kapwa mo mananampalataya, at pagkakita mo nun, masusuka ka sa awa. That is the gut level sympathy. Na nakita mo, ay talagang masusuka ka talaga. Dahil sa awa mo para sa Kanya. That is the word, splanchnon. At ito, sabi ng banal na Espiritu, ay kailangan mayroon to sa atin. In relation to our fellow Christian, kailangan meron po to sa atin. Na kung saan sa ngayon, pag nakita mo yung kalunos-lunos, kaawa-awa na kalagayan ng kapwa natin mananampalataya, minsan ginagawa po nating joke. Pinagtatawanan.
Ganun po tayo minsan eh. Nawawala po itong isplanknon na ito, yung tender-hearted, yung gut-level sympathy para sa ating mga kapumananampalataya. Actually, yung word na isplanknon, ito po yung the strongest Greek word that expresses compassion, for it involves one's whole being, and it moves one to the deepest depths of his being. Talagang it will move you totally. Ito po ay, ewan ko kung kay Sister Christy meron to. Kasi kung totoo yung kutob ko na may gift of mercy siya, talagang ganun daw ata. Pag may gift of mercy ka, talagang yung awa mo sa kapwa mo mananampalataya. Pero sa mga minsan, pero that is not, hindi po yung dahilan para sabihin natin na, ay, wala po akong gift of mercy, kaya ganito lang ako, pa-joke lang dyan. Hindi po ganon. Kasi lahat po ito, it was addressed to the church as a whole. Hindi po sa mga may gift of mercy lang. And then next is forgiveness. Forgiving. Charismai. It is extending favor, showing favor, or freely giving favor. It is a benevolent act, stemming from favor rather than from obligation. Na yung pagpapatawad po, bilang isang mananampalataya, ito po ay nanggagaling sa biyaya ng Diyos. Hindi po kasi obligasyon natin na magpatawad, kaya po tayo ay magpapatawad. Kristiyano ak gamin nga, iso nga kapilitan na pakawanong ka. No, anak siguro nga Kristiyano kat. Kita kong manmut. Actually, charisma is a judicial forgiveness. Judicial forgiveness, ibig sabihin, ito yung ginamit ng Diyos sa atin na kung saan, while we were yet sinners, Christ died in our place. Dahil hindi po tayo humingi ng kapatawaran, hindi po tayo lumuhod sa kanyang harapan, pero binigyan niya po yung kanyang pagpapatawad. Ito po yung sinasabi sa atin, ito po yung inuutos sa atin na gawain ng isang mananampalataya. Giving judicial forgiveness to our erring brothers and sisters. And actually, forgiving each other, yung each other na ito ito po ay reflexive pronoun. Reflexive pronoun, ibig sabihin, ginagawa po natin ito sa sarili natin mismo as body of Christ. Bakit? Sino ba yung pinapatawad mo? Kapwa mo mananampalataya na kasama sa katawan ni Kristo. Na kung saan, ikaw din at ako din ay kasama bahagi sa katawan ni Kristo. Kaya parang ginagawa din natin to sa ating mga sarili. When we are giving forgiveness to our erring fellow Christians. Kaya kung may nagkamali, may nagkasala na kapwa po nating mananampalataya, sabi po, continually, volitionally, deliberately forgive that person. Kasi actually, you are doing that to yourself. Kasi yung tao na yon, you are members one of another in the body of Christ. Kung siya yung kamay, ikaw yung paa. So, you are releasing forgiveness to your body. Kaya, ito po sabi po, forgiving each other. At may qualifiers ito. Sabi po, just as God in Christ also has forgiven you.
katos or kata. Kata in the manner in which or in the degree that. Yung pagpapatawad po natin ay gagawin natin ito in the same manner or in the degree that God has in Christ forgive us. Kung paano ang Diyos kay Kristo ay tayo po ay pinatawad. How did God in Christ forgive us? Paano po yun? Diba? It is a one-time, complete, unconditional forgiveness. Ni minsan ay hindi po niya binabalik sa atin yung kasalanan natin na kanyang pinatawad. Ano datayo mamingsan, isupay lang iti ikari-kari tayo, itikabsat tayo kung nagbasol ka datayo. Pinakawan ka idi ng inaramid mo manan. So nga, pero sabi po ng Diyos, just as God in Christ also has forgiven us. This is the only standard ng pagpapatawad. Kaya kung sinabi po natin na pinatawad po natin yung kapwa natin mananampalataya, you give that to God and you leave it to God. Bagamat minsan mapag-uusapan, pero nawa yung pait ng nakaraan, wala na sa ating karamdaman. Kung may kwento man minsan, nawa yun po ay may kwento para pag-aralan na hindi na natin gagawin sa hinaharap. So, sa ating mga mananampalataya, there is that divine transformation na kailangan mangyari. And then, there is this communal Christian relationship na kailangan natin gawin bilang isang Kristiyano. So shall we pray? Father God, we want to say thank you kasi itong mga kasalanan na hindi mo po namin kayang tanggalin sa amin ay tinanggal na po ng banal na Espiritu. Dalangin po namin naman na sa aming pag-aaral ng inyong mga salita ay nawa maintindihan po namin itong ginawa ng banal na Espiritu na ang mga ito ay nalinis na kami, na hindi na dapat kami mamuhay sa mga kasalanan na ito. At in relation to our fellow Christians, nawa po Ama, patuloy po na andun yung kindness, patuloy po na andun yung tender-hearted, at patuloy po na andun yung pagpapatawad. Para po ang buhay namin, it will radiate the glory of your grace. So Father, we thank you. May you bless your words this morning that it will strengthen and it will motivate us to live a life that is pleasing to your sight. In Christ's name I pray. Amen.